Napakainit, men. Kanina pa tayo nagbabike. Nakailang ikot na tayo pero wala akong mahanap na mas magandang tambayan. Ano ba naman yan? May malaking bahay dito eh. Ayun oh, ay naku, grabe. Yan. 244, tsaka yung katabi niya. 3 garahe, men. Akalain mo yun. Mas mahirap pala yung nagvo-vlog ka habang nagbabike ka. Grabe. dalawang bagay na pinagsasabay. Napakahirap. Nakakapagod. Nagbike tayo kanina. Kaso nga lang, hindi tayo nakatagal kasi sobrang init. Tsaka yung pagsabayin pala, yung may hawak kang camera, tapos hawak mo pa yung manibela. Nakakaano siya eh. Oo, challenging kung tutusin. But nandito tayo ngayon sa bahay kasi nga mainit sa labas. Tapos ang dami pang lamok and dito sa bahay mas controlled ng konti yung environment. So ayun. Sponsored by Canada Dry. So usapang relationship. And etong topic natin ngayong araw, somewhat na may kirot, may sakit, may bagabag na tinatawag. Kasi nga, eto yung mga klase ng tao na medyo nahihirapan silang kalimutan yung naging past na lover nila, yung ex nila sa madaling salita. So, pwedeng 2 buwan, 3 buwan, kahit nga 1 taon na silang nag-break, pero nahihirapan pa din siyang kalimutan. Paano nga ba yung tamang way para makapag-move on, para ma-forget na yung past, yung sakit, yung kirot na nangyari sa last relationship? Napakagandang topic niyan na. So, para din pala siyang soap opera o kaya telenovela. Mahirap kalimutan ang nakaraan, which is somewhat true in a way. Kasi nga, andun yung memories, yung connection, yung attachment mo sa naging ex mo, right? And then biglang isang araw, ayun, wala na siya. Nasa piling na siya ng iba o hindi kaya tuluyan ka na niyang kinalimutan. And ang masaklap dito is, teka lang, naka-on ba yung microphone natin? Check ko lang. Ayun, naka-on naman. Umiilaw. Soda lang itong iniinom natin. Ginger ale, Canada Dry, and ayun, napakainit kasi sa labas. Okay, sige. Konting overview lang tayo. Naging kayo, nag-break kayo, tapos hindi mo siya makalimutan. Ano nga ba yung pinaka-simple, pinaka-basic na solution dyan? Parang teka lang kasi, sa akin, pwedeng mag-advise ako, but in the end, gagawin ba niya? Yun pa rin yung question eh. Pwede mong i-advise sa isang tao, yo, eto yung gawin mo, mag-move on ka na, kalimutan mo na, aliwin mo yung sarili mo, makipagkilala ka ulit sa ibang tao para ma-forget, makalimutan mo ng tuluyan yung naging ex mo. Pwede mong ipayo yun sa isang tao, but in the end, siya pa din eh. 'Di ba? Siya pa din yung mas may control. Okay, gagawin ba niya yung in-advise mo? Or wala? Wala siyang gagawin. Right? So, guess what? Tumatakbo yung oras, yung panahon. Siya, nakahanap na siya ng iba. Right? Baka nga magmamansary na sila o kaya anniversary. 'Di ba? Tapos ikaw tong nag-hold on pa din sa taong ito, may bago na nga siya. Napaka-unfair, 'di ba? Napaka-unfair naman 'yun sa sarili mo na kailangan mo ring magkaroon ng self-respect na tinatawag, right? Na kapag move on na nga, nakalimutan ka na nung ex mo, tapos ikaw pa rin to, etong naghahabol,
etong nag-hope na baka pwede pang mangyari, which is may bago na eh. May bago na. Tanggapin mo na lang yung nangyari. Yun! So, ayun na nga. Ito yung pinaka-bad trip sa lahat. Kaya may mga taong kahit nakahanap na sila ng panibagong ka-relationship, somewhat na hindi mo ma-feel yung energy niya, yung genuine na pagmamahal niya, kasi nga hindi pa siya fully naka-move on. Kaya eto yung hindi maganda kasi nga may mga tao na hindi pa talaga lubos na nakalimot, hindi pa naka-move on sa naging ex-girlfriend nila, ex-boyfriend nila, and hindi talaga maganda. Kailangan ayusin mo muna talaga. Okay, i-reframe mo yung mind mo, yung emotional health mo. You know what? Etong lalaking to, itong babaeng to, ex ko na siya. That's it, right? Ex ko na siya, naging chapter, naging memory siya sa life ko, and then that's it. Natapos mo na yung chapter na yun. Move on na. Hindi ba? Hindi mo maa-unlock yung panibagong chapter kung nakafocus ka pa rin sa last chapter. In the end, ikaw pa rin tong masasaktan na masasaktan. So, tanggapin mo yung nangyari. Sige, ano pa nga ba yung pwede mong gawin at that point? Wala na eh, di ba? Wala na. Alangan namang suyuin mo pa siya. 1 year, 2 years na kayong nag-break, hindi mo pa rin makalimutan. Ay naku, ang tagal na niyan. Ha? Salbahe itong question na to. So, itong question na to, ikaw, as a viewer, oo, yan yung tanong, hindi sa akin. But, sa akin kasi, in the end, kung hindi mo fully inaccept yung nangyari, parang pinapatagal mo lang yung moving on process. Kailangan maging mature tayo, which is napakahirap gawin. Ay naku, may mga taong, hindi ko alam, when it comes to age, pwedeng mature na sila, 18, 19, 20 years old, adult na kung tutuusin, but hindi pa rin ganun ka-mature. Pasintabi na lang sa mga matatamaan, but may mga ganun eh. Ewan, may mga taong immature kung tutuusin. So, hindi ko alam yung full definition ng word na yan, immature. But guess what? Ginugol ko siya para lang maklaro. 'Di ba? So, immature means lacking complete growth, development, or the emotional and social behaviors. Guess what? Napakatindi. 'Di ba? Wala ka daw growth. Wala kang development. Gusto mo ba 'yon? Immature ka sa isang relasyon, napakakitid kumbaga ng pangunawa mo na siguro madali lang para sa'yo magselos. 'Di ba? Konting action lang nung kapartner mo, somewhat na big deal na sa'yo, may issue na. So, wag ganon. Sa tingin ko kasi, minsan, hindi lahat ng nagbe-break, yun na yung end ng chapter nila. Yung iba, kaya nagre-reconnect pa din, nagkakabalikan, kasi sa tingin ko, hindi naman totally ganun kabigat yung away nila. Like for example, siguro hindi lang nakapag-reply. Tapos, ayun na, big deal na siya, nakipag-break na. Which is kung tutuusin, napakaliit lang naman nung pinag-awayan yung naging cause ng breakup nila. So, the next few days, few weeks, nag-reconcile sila, nagkaayos ulit, and meron din naman yung siguro sila talaga yung itinadhana para sa isa't isa. Na kahit, may mga tao, may mga magkarelasyon na, alam mo to, diba, na 5, 10 times na silang nag-break, away bate, pero sila pa rin bandang huli. Which is, siguro ganun lang talaga, yun yung storya nila, right? Na kahit anong klaseng challenge, dagok pa, yung dumating sa relasyon nila, maiisip pa rin nilang mag-reconcile in the end and magkabalikan. Meron din naman yung kailangan na talagang tapusin, right?
siguro hindi na siya matatawag na relationship. Away sila ng away. Yun bang mas 90% ng relasyon nila is puro away. Yung remaining na 10%, siguro yun yung mga fun moments. Ngayon, in the end, nasa magkarelasyon pa din yan eh. Kilala nyo naman yung isa't isa. Kaya mo bang i-let go yung kapartner mo dahil sa ano man yung pinag-awayan nyo? Right? Kung maliit lang naman, hindi lang nakapag-reply o hindi kaya naging busy lang, hindi ka sinipot sa date nyo, medyo para sa akin mababaw lang yun eh. Kung hindi mo siya kayang i-understand, tama ba? Hindi mo kayang intindihin yung sitwasyon ng kapartner mo, then siguro hindi ikaw yung tamang kapareho niya. Lalo na kung may trabaho, may business, may pinagkakabisihang career na hindi naman siya nambababae, hindi naman siya nanlalalaki. Talagang busy lang yung kapartner mo. So, hindi siya nakakapag-text, hindi siya nakakapag-reply on time. Kailangan mo siyang intindihin. Kasi may mga tao din na sobrang toxic nung kapartner nila, yung jowa nila, to the point na talagang ang move na lang is mag-move on. Yun na lang yung action na pwedeng magsalba sa dalawang taong ito. Wala na eh, puro away, puro na lang sila bangayan, and punong-puno ng toxicity yung relationship nila. And yun yung mga talagang i-end na. Oo, tapusin nyo na lang kung ganun. Who knows, maybe sa next na ka-relationship nyo, naging mature na kayo. Pero yun, ay naku, wag na wag tayong maging immature. Kasi nga, hindi maganda eh. Hindi maganda yung naging definition niya. Right? Hindi lang siya sa relationship, kundi sa life. Kailangan andun yung growth, andun yung development, kailangan according yung actions natin, yung behavior natin sa age, right? Kung bata ka siguro, okay, fine, bata ka eh. 'Di ba? Pero kung nasa certain age ka na, 17, 18, 19 years old ka na, pero immature ka pa din mag-isip, ay nako, hindi maganda. So, napakaganda ng topic natin and hindi ko alam may natutunan ba kayo. Ako wala. Hindi, meron. Yung word na immature. Napakaganda ng meaning and nakalimutan ko na kaagad.